Classmate, nagbabala ka na bang magpalit ng sprocket combination ng iyong motor dahil nababagalan ka na sa takbo nito o kaya naman nahihirapan na sa paahon ang iyong motor? Bibigyan kita ng tip kung paano makakatipid sa pagpapalit ng sprocket ng motor. At bago po ang lahat, kailangan muna nating malaman paano ba kinocompute ang sprocket ratio ng ating mga motorcycle. So, sabi dito, the sprocket ratio of a motorcycle is the number of teeth on the driving sprocket divided by the number of teeth on the driven sprocket. For example, if the front sprocket has 20 teeth and the rear sprocket has 60 teeth, the sprocket ratio is 20 divided by 60 is equals to 1/3 or is equal to 1:3 or 3. Okay, so kapag sinabi nating drive gear, ito yung input gear, ito yung ating front sprocket. Okay? So, sa engine sprocket. Kapag sinabi naman natin ito ay driven gear or driven sprocket, ito yung ating rear sprocket. Okay? Yung output gear natin. Ngayon, so paano ba siya kinocompute? So, i-divide lang po natin yung ating driven gear o yung ating rear sprocket doon sa ating input gear o yung ating engine sprocket. So, tingnan natin yung example. Okay, so ito, example. Compute natin. So, meron ako ditong engine sprocket. Okay, so ito ay 15 teeth. At meron din ako ditong rear sprocket. At ito ay mayroong 38 teeth. Okay, so, i-divide lang natin ating rear sprocket, that is 38 teeth, divided by yung ating engine sprocket, 15 teeth. Is equal to, so meron po tayong 2.533333333. Okay, so yan po ay 2.53. So yan po yung sprocket ratio ng 15 teeth at 38 teeth. Saan ba ginagamit ang sprocket combination? Siyempre, kapag gusto mong nagdadagdagan ang top speed ng iyong motor, kailangan ang sprocket combination mo or sprocket ratio mo ay bababa. Okay? Kapag gusto mo namang lumakas ang hatak o arangkada ng motor mo, kailangan ang sprocket ratio mo ay bababa. Okay? So, itong ating sprocket combination kanina na 38T at 15T, ito po sa aking motor, ito po ay stock, no? Stock combination ng sprocket ng aking motor. Ngayon, halimbawa, gusto kong madagdagan ang top speed ng aking motor. So, ang sabi nila, kailangan magbawas ka daw ng teeth nitong rear sprocket mo. Pero, mas mahal po magpalit at mas marami ka pa pong babaklasin kapag ang pinalitan mo ay itong rear sprocket. So, ako, ang gagawin ko, para makatipid, tataasan na lang po natin ang number ng engine sprocket. So, kapag gusto mong madagdagan ng top speed, magdagdag ka, gawin mong 16T. Okay, yung inyong engine sprocket. So, example, hindi na natin papalitan nitong 38T. So, computein natin yung 16T at 38T. So, punta tayo sa calculator. So, 38T, okay, yan po yung rear sprocket ko. I-divide po natin sa 16T. Is equal to, ayan po, bumaba siya. 2.375 or 2.38. So, tulad ng sinabi ko kanina, kapag bumababa po ang sprocket ratio, ibig sabihin, nadadagdagan po ang top speed ng motor. Okay? So, ngayon, kapag ikaw ay nakukulangan pa sa sprocket ratio na yan, pwede mong dagdagan ulit ng isa itong iyong engine sprocket. Gagawin mo siyang 17T. Example, gagawin natin siyang 17T. 38 divided by 17. So, ang lumabas ay 2.23529 and so on and so forth. So, 2.23 or 2.24. So, pababa ng pababa, ibig sabihin, nadadagdagan po ang top speed ng motor. Paano naman kung gusto kong lumakas ang hatak or arangkada ng aking motor? At, syempre, halimbawa, mabigat ang aking mga karga. So, ang gagawin lang natin,
pababawasan naman natin ang ating engine sprocket. Okay? So, ayan po, meron ako ditong 14T na engine sprocket. So, susolve natin yon. 38T divided by 14T is equal to, ayan po ang ratio, 2.71. Okay? So, tumaas po yung sprocket ratio. Ibig sabihin, kapag tumaas po ang sprocket ratio, mababawasan ang top speed, pero madadagdagan naman po ang lakas ng hatak, ang arangkada, at lakas ng iyong motor. Kapag ang motor mo ay kakabit naman ng sidecar, mas mabuti pong palitan po ito rear sprocket. Mas maganda pong combination ang 45 at ang 15. Okay? Balance po yan, no? Malakas po yan sa kargahan at meron din po yang speed at kaya na rin po sa mga paahon na daan. Okay? Sana nakatulong itong video nito sa mga nagustong magpalit ng sprocket combination. Maraming salamat po sa inyong oras. Bye-bye!